Magandang araw po, Ms. Mara. Meron lang po kami tanong sa inyo regarding dito sa advocacy. Yes. Sa mga senior citizens. Napakabata niyo pa para sa Wow. ganitong advocacy. Yan ang gusto ko. Tama. Thank you so much. Bakit po mga senior ang napili ninyo? Eh mukhang malayo pa naman po kayo sa senior. Oo nga. Naku, thank you so much sa tanong mo. Unang-una, magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nakikinig ngayon, sa mga interesado na malaman bakit ba si Mara Tamundong ay naging isang senior citizen advocate. Number one, dahil ako ay isang magulang na rin at may mga magulang pa, naramdaman ko yung pag-ulila, yung pangungulila ng mga senior citizen natin. Dahil mula nung 2022 na ako ay bumababa sa bawat barangay, doon ko na-feel yung mga senior natin na malungkot. Naramdaman ko na parang may kulang sa kanila kasi nag-outreach program ako sa mga kabataan na kung saan nagbibigay ako ng konting entertainment, nagpapakain ng Jollibee. So, doon nakita ko yung naging reaksyon ng mga senior natin na parang malungkot sila, yun pala, dahil sa matagal na panahon, hindi sila nabigyan talaga ng atensyon. So, nung nakita ko na ang mga senior natin, kinailangan talaga nating talingain, agad right away, in-snap, talagang nagdesisyon ako na tulungan ng mga senior citizen. At doon ko naramdaman yung pagiging isang magulang ko rin at the same time, na paano kaya pag naging senior citizen din ako, ganito rin ba yung mararamdaman ko? So doon pa lang, binigyan ko na talaga ng kasagutan at aksyon na magkaroon din ng pakiramdam yung mga senior natin ng pagmamahal mula sa atin. Sabi nga nila, bata pa raw ako, pero bakit natutukan ko ang mga senior? Siyempre naman, bago ako lumaki ng ganito, ang nag-alaga sa akin ay aking mga magulang, katuwang aking lolo at lola. So ito rin yung paraan ko para sa akin na ibinigay ng Panginoon na balikan ko rin sila at kalingain at mahalin. So dito nag-umpisa lahat ng pagtutok ko na matulungan ang lahat ng mga senior citizen dahil naniniwala po ako na kahit na narating na nila ang lahat, na napagdaanan nila lahat, nalagpasan nila lahat ng mga suliranin at mga problema, pero kailangan pa rin nila tayo. Kailangan pa rin nila ng anak na magkakalinga sa kanila at magmamahal. At dito inumpisahan ko po yung pagmamahal at pagkakalinga sa ating mga senior citizen. So bukod po sa naranasan niyo ngayon na nakita niyo, kasi ako kanina naisip ko, sabi ko, halos malaprinsesa na po kayo, di ba? At saka yung nagbackground checking po kami, hindi naman talaga namin nakita na kumbaga nakaranas kayo ng kahirapan. Pero sabi niyo po kanina, kayo po ay nakita niyo yung sarili niyo bilang isang anak na pagdating ng panahon ay mapupunta rin po kayo bilang senior. Yes, tama. So yun po yung talagang nakikita niyo na... Yes, yun talaga. Kasi ako sa tagal ko na rin buhay sa mundo, 46 years old na ako, 46 years na. Wala pa ako nasaksihan na meron man lang kumalinga sa kanila na tumutok. Kasi normally, ako nung bata pa ako, kapag merong mga nag-outreach sa mga barangay o sa mga lugar, di ba, ang kadalasan talaga tinuturukan, mga kabataan, nagpapakain. Pero sabi ko, bakit kaya hindi natin to gawin sa ating mga senior? Hindi naman porket sila ay senior na, parang okay na sila dahil nag-senior na sila. Hindi, kundi kabaliktaran. Kailangan masigit nilang maramdaman na sila ay mahalaga at nagkaroon ng malaking kontribusyon sa ating gobyerno na dapat lang tayo bilang isang anak, bilang isang tao, mahalin din natin sila pabalik. So itong ganitong klaseng, itong ginagawa ninyo, isang sakripisyo ka. Actually, mahirap kasi sabing sakripisyo pero more on sa pagmamahal ko sa mga senior talaga. Kumbaga, hindi ko na iniinda yung pagod ko, yung hirap, lahat. Kung tatanungin po nila ako, ito naman ay sarili kong gastos. At the same time po, gusto ko lang itong i-share yung mga blessing po sa mga senior. And at the same time, gusto ko rin matulungan ng ating administrasyon, lalo na ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos na parehas po kami ng adhikain na matutukan ng programa yung mga nakatatanda at mga magulang. Kumbaga, nandun ako nakita ko yung sarili ko sa kanya, kay mahal na presidente, at nakita ko rin yung sarili ko sa mga senior. So, sa aking katauhan, pinagsama ko ito, kaya ginampanan ko talaga ang responsibilidad na makababa at matugunan at matulungan ang mga senior citizen. Alam mo ma'am, kanina po naririnig ko sa inyo yung speech mo. Tsaka naririnig na rin namin namin kung National Commission on Senior Citizen na to.
sabi mo po, bumababa ka sa laylayan, 3 taon na. Yes. Talagang grabe po, bukod sa sakripisyo na sinasabi ng kaibigan ko kanina. Ano po sa tingin niyo ang ikagaganda o ano pa po yung, kumbaga, benefits nito sa mga matatanda? Actually, mula 2022 up to now, na pagbaba ko, kahit paano, namulatan ako sa katotohanan, nakita ko talaga yung sitwasyon natin. Ang talagang kailangan natin, unang-una sa lahat, alam mo, yung magkaroon ka ng tunay na puso para sa kapwa mo. Hindi lang dahil para maging isang politika o maging isang politician o gampanan mo to dahil lang gusto mong sumikat, kundi talagang kailangan bigay mo talaga yung totoong damdamin mo para sa tao. That's the only time ikaw talaga bababa, magpapakahirap, talagang ibibigay mo ng todo-todo. Kasi kapag nanggaling talaga sa Panginoon yung damdamin mo, talagang yun din na magtutulak sa'yo para talagang sairin mo talaga lahat. Yung pagbaba ko kasi sa bawat barangay, kadalasan bumababa ako sa 8 hanggang 12 barangay sa isang araw. Ramdam na ramdam ko ang kahirapan. Pero nung tumatagal na ako sa pagbaba at nakikita ko na ang mga kababayan natin nabibigyan natin ng pag-asa, doon ko naramdaman din yung kaligayahan na naibibigay din pala natin sa kanila. At ako din, mismo sa sarili ko, alam ko na may pag-asa pa tayo, basta tayo ay magkakasama. So ito po ay talagang galing sa puso. Galing sa puso ko, hindi lang dahil sa advokasya ko, kundi yung damdamin ko talaga na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, binigyan niya ako ng kamulatan, ng katotohanan, na ito ay gampanan ko ng maayos. Kasi actually, sa totoo lang po, sa 3 taon, hindi naman po ako nagrereklamo, ano po. Kaya lang, kung hindi rin po galing sa Diyos ang ating lakas, baka hindi ko rin po magampanan ng lahat. Ma'am, may time frame ba kayo kung kailan matatapos itong gagawin ninyo? Online registration. Actually, itong online registration kasi supposed to be last year pa dapat sana matapos ito. Kaya lang dahil lang sa kakulangan din ng kaalaman ng ating mga kababayan, hindi kasi na ipapaliwanag at na ibababa sa lahat ng barangay. Kaya medyo nagkaroon ng extension for this year. Sana matapos ang lahat, ang kabuuan ng Pilipinas, yung 12 million mahigit ng mga senior citizen ay marehistro natin dahil nandito na po yung budget na ibinaba ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos, yung 43 billion pesos na mailipat na sa NCSC para naman magampanan niya na yung pagbibigay ng mga health insurance sa ating mga senior citizen. At least, sana bago matapos itong taon, ay magampanan na lahat dahil nandito na nakaumang na kumbaga yung programa. Ang kailangan na lang po yung mga pangalan ng mga senior citizen natin na talagang kailangan po ng programa. Actually po, yung online registration, tinututukan namin ng face-to-face para talagang maging secure din na ang magre-rehistro dito ay talagang mga senior citizen na sila ang dapat makatanggap nitong mga benepisyo na ito. Ano po ba yung kaibahan nito dun sa dati na ang mga senior ay nakahalo po dun sa listahan, di ba? DSWD po. Yes. Na ngayon ay hiniwalay na papunta sa NCSC. Actually, ang dahilan din ng ating gobyerno kung bakit, kasi ang DSWD malaki ang coverage. Kumbaga, nandyan yung kabataan, yung single parents, yung pagtulong sa mga kapuspalad natin. So, kaya nag-create ng sariling ahensya ang senior citizen para meron ding tututok talaga sa kanila. Kasi sa dami rin ng senior citizen na programa, katulad niya, number 1, yung sa health nila, pangalawa sa livelihood. So at least kung ito, mailipat talaga sa NCSC, yung mismong National Commission, matututukan nila talaga yung pamamahala at pagbibigay ng mga benepisyo. Sa DSWD kasi overloaded na sila kumbaga sa dumadami population natin, di ba? So lumalaki yung coverage. Ang maganda lang dito, mababawasan din yung kanilang mga tinututukan. Matututukan na nila ngayon yung ibang mas mahalaga like yung sa mga kabataan, yung pagtulong natin doon sa mga kapuspalad natin. So, at least magkakaroon ng segregation, matututukan na nila bawat talagang programang ibibigay natin. Ma'am, kanina may nabanggit kayo na, if I'm not mistaken, sa period 43 billion. Oh yes, oo. Tapos, ano po ba yung target natin para magbaba yung yung mismong programa. Dapat at least meron tayong 9 million na mga nakarehistro na senior. At least kung ma-reach natin yung 9 million,
pwede na talaga ibaba yung programa. Kumbaga kung hindi man maabot yung 12 talaga, dahil nga syempre sa laki rin, yung mga kababayan natin ng mga senior, talagang yung iba nakatira pa sa isla, kailangan talagang puntahan mo pa sa malalayong barangay, at least 9 million na nakarehistro, pwede na pong mailipat ang budget ng 43 billion. At the same time, dito kasi nung nag-umpisa ako sa NCSC, sa National Commission of Senior Citizen, 300,000 pa lang yung mga nakarehistro na senior citizen at that time. So ngayon, talagang luckily and good news para sa mga kababayan po natin na halos sa isang taon po na pagbabako at pagtsatsaga, umabot na sa 5 million po ng mga senior citizen ang narehistro po natin. So at least siguro 3 to 4 million pwede na po na matupad ang mga programa. Diba, sabi niyo kayo lang po yung bumababa. Ang target niyo is at least 9 million. Ano po kaya yung pwede pa natin maitulong? Kami bilang isang pangkaraniwang mamamayang Pilipino, bilang isang anak, para makatulong din sa inyo na may kalat po natin ito para mas makadali po at matulungan din Tama. kayo. Yes, okay. Thank you sa question mo kasi at least paano magiging aware yung mga kababayan natin. Unang-una sa lahat po, actually yung pagbabako naman, talagang initiative po ito as volunteer na gusto kong makatulong. Hindi ko naman po sinasabi na ako lang talaga yung bumababa, pero marahil dahil kulang po tayo sa impormasyon para maibaba ito ng tama, kaya medyo natagalan. Pero at least happy po ako dahil sa halos isang taon na po na ako ay bumababa. Kapag napapaliwanagan ko yung tao, sila na rin po mismo yung nagpapaliwanag sa kanilang pamilya. So isa pong paraan para makatulong po kayo, maging katuwang ko rin kayo, ay bigyan nyo ng tamang impormasyon. Una, yung mga magulang natin. Pangalawa, yung mga kamag-anak. Pangatlo, kung meron naman kayong mga social media, pwede nyong ibigyan ng impormasyon na yung mga senior po natin, huwag nyo kalimutan na magparehistro online, mag-visit po kayo sa website, yung www.ncsc.gov.ph, kung saan dito po kumpleto ang detalye na maibibigay at malalaman ng mga senior. So kayo, bilang kayo ay nandito sa social media, sana maipromote nyo na lang po ang National Commission, maipromote nyo rin po yung advokasya ko para kahit paano matulungan po natin yung mga kababayan natin. At the same time, kung meron pong mga malalaking crowd na gusto magparehistro, pwede po natin babaan. At least in that way po, matutulungan natin mapaliwanag ng mas maayos. Para po sa mga kababayan po natin na nakikinig po sa akin ngayon, alam po ninyo, sa dami at haba-haba po ng ating nilakbay, sa dami po natin naranasan ngayon, nahirapan po tayo, nakaabang pa kung ano man yung mga sinasabi nila na sitwasyon po natin, di ba? Yung laban po natin sa ibang bansa. I think sana po mag-umpisa ang kapayapaan dito sa atin. Sana mag-umpisa po sa ating mga kababayan na yung pagkakaisa po natin, pag pinagkaloob natin yan sa bawat isa, magkakaroon din tayo ng mapayapang programa. Pinagdarasal ko at talagang hinihiling ko po sa Panginoon, nagabayan tayo sa araw-araw. Kasi bilang isang Pilipino, masakit po kung tayo ay daraan sa matinding suliranin. Na syempre marami tayong kababayan dyan na hindi naman lahat kaya nila. So sana pagtulungan po natin na maabot itong programa sa kanila para kahit paano naman yung maliit na pag-asa na ibinibigay natin, lumaki yun para sa kanilang lahat. Kaya katuwang ko yung mga vloggers ko dito, kayo po sa social media, na talagang thankful po ako kasi hindi ko naman siya magagampanan kung wala rin kayo. Kaya bilang ako po ay isang Pilipino, ang gusto ko rin magampanan ay yung paglilingkod sa Pilipinas. Yung pong magkaisa yung bansa natin, maging malakas tayo, malagpasan natin lahat ng mga suliranin. Yun po yung isa sa mga paraan para naman makamtan natin talaga yung tagumpay dito sa ating ginagawa. Maraming salamat po, Ms. Mara. Makakaasa po kayo na katuwang niyo po kami sa pagpapalawig at pagpapakalat po na itong mga programa ninyo na alam naman namin, ramdam namin dito sa aming pong lugar na nasasakupan. Bilang isang vlogger po, lagi niyo po kami kasama na sa ating. Maraming salamat. Thank you so much po. At syempre, hello kay mahal na Presidente Bongbong Marcos na maraming pinagdaraanan pero nakangiti pa rin, 'di ba? Ganyan talaga ang buhay. Kailangan lang talagang daanin natin muna sa konting pag-asa Huwag tayo mawalan ng pag-asa, kumbaga. So, thank you so much sa inyo. Maraming salamat. Thank you, ma'am.